Kausapin po natin para bigyan tayo ng paliwanag ang presidente ng Asosasyon ng Panaderong Pilipino, si Sir Chito Chavez. Sir Chito, magandang umaga po. Morning, Robert sir. at Christian. Happy Morning, World sir. Bread Day! Happy World Bread Day! Magandang umaga sa inyong dalawa at maligayang araw ng tinapay ngayong October 16. Maligaya po kami at may Ito, tinapay ito. habang kinakain po namin itong mga tinapay na masasarap na to, Tito Chito, ang tanong po namin, ano ang magiging presyuhan? Dahil yun naman yung laging tanong ng mga kababayan natin Ngayon na World Bread Day, may surprise ba ang mga panaderong Pilipino? May inaasahan ba tayo coming from them, Sir Chito? Sa ngayon, pagdating sa presyo ng tinapay, very stable pa po ang ating presyo ng tinapay. Sa ngayon, wala pong pagalaw, walang pagtaas, lalong-lalo na sa panahong ito na araw ng pandaigdigang tinapay. May mga bakery nga po sa araw na ito na kahit sa Zamboanga, sa Batangas, sa Manila, ang nagbebenta ng pisong pandesal bilang pagkilala sa araw na ito na magtitinapay at araw ng tinapay. At sa araw din pong ito, October 16, meron po tayong mga projects na ginagawa ang Philippine Society of Baking po sa pangunguna ng ating Pangulo, si Mr. Chua at ni Mr. Ay nagkaroon ng isang community outreach program sa Paang Bundok, Quezon City. Sabay dito ang pagsasama-sama ng mga panadero sa buong bansa. Nagbabanding po kami sa panahon ito, nag-uusap, ano ba mangyayari sa industriya, ano ba ang dapat gawin, para nang sa ganon ay mapaayos pa natin ang serbisyong panadero sa bawat tahanan na kumakain ng tinapay. Hindi lamang sa araw na ito, kundi sa buong taon. Opo. Sir Chito, pero ang sinasabi kasi ng grupo ng mga nagtitinda ng itlog, mahal na daw po yung itlog ngayon. At makakaapekto ba itong presyuhan ng itlog na to sooner or later sa mga tinapay po natin? Tama po kayo. Ang butter po ay gumalaw, ang itlog po ay gagalaw dahil bear season na ito. May mga produkto po na pwedeng gumalaw sa bear season. At ito po ay magkukwenta na uli ang mga panadero, pag-uusap-usap kami kung anong dapat gawin, pag-iisipan kung dapat gumalaw ang presyo ng ating tinapay ngayong bear season. Pero sa ngayong pong panahon ito ay pinagtutuunan namin ng pansin ang pagkilala sa kaarawan ng tinapay. Ito po ay parang ginagawa namin kapanganakan ng tinapay sa buong mundo. Tayo po, may mga sabi ko nga, may outreach program, namimigay po ng tinapay. In fact, noong October 11, ditong nakaraang October 11, ang mga panadero pong taga Maynila ay nagpunta pa sa Zamboanga para mamigay ng tinapay doon. Ikalat ang kahalagahan ng tinapay sa kalusugan ng bawat pamamayang Pilipino. Sir Chito, speaking of tinapay, medyo na-curious lang ako. Yung consumption ng Pinoy pagdating sa tinapay, kumusta po? Nabawasan ba? O naging mapili ba? May certain bread lang na tinatangkilik? Tumataas ang konsumo ng tinapay. Ayun. Alam po ninyo kung bakit kami natutuwa. Alam mo, ang tinapay ay isang healthy products, lalo na ito pag ginamitan ng agricultural product, katulad ng malunggay, katulad ng kalabasa. Pero hindi lang yan. Napapansin po natin ang ating mga kabataan sa ngayon ay tinatangkilik na ang tinapay bilang isang uri ng pagkaing Pilipino na sa hapagkainan kahit sa umaga o tanghali ay kanila itong kinakain. Sinasabi nila kung ayaw mo masyadong lumaki o tumaba ay mag-reduce ka. Isang paraan po ito ang tinapay na ating kinakain. Lalo na po yung mga healthy products na tinapay na tinatangkilik ng ating mamamayang Pilipino. Kumbaga staple pa rin po talaga ang tinapay, hindi nawawala sa menu ng pamilyang Pilipino ang tinapay sa isang araw. Tama ka, lalong-lalo na ang pandesal na kung tawagin natin is national bread o
Pilipinong tinapay ang pandesal. Ginampan ko ba para lumalabas pambansang tinapay natin yung pandesal. Parang unique sa Pilipinas yung pandesal. Pero Sir Chito, dahil magpapasko na rin kasi, 'di ba, nag-bare months na. Meron ba kayong nakikita na posibleng pagtaas ng presyo ng mga tinapay coming into the holiday season? May ganun bang trend every year tuwing papalapit po ang holiday season? Yan ay isang agam-agam na hindi nawawala sa bawat panadero at sa industriya ng pagtitinapay. Hindi lang namang tinapay ang naapektuhan kapag Opo. supply and demand dyan eh. Yes. Pag tumaas ang demand, siyempre maapektuhan ang presyo nito. Pero hanggat maaari, hindi namin gustong itaas ang presyo ng tinapay. Pero kung tumaas naman ang presyo ng mga raw mat na ating ginagamit, wala po tayong magagawa kundi sumunod lamang sa kalakaran para patuloy na umunlad at mapanatili namin ang aming industriya na kami hindi nalulugi, manapay dapat kumita. At nabanggit niyo po kanina, Sir Chito, na so far stable naman ang presyuhan natin ng mga tinapay. So ibig sabihin po, sa mga ingredients niya, wala tayong nakikita na tumataas yung presyo. Halimbawa, yung asukal, gatas, yung mga harina, yung itlog. Meron na. Ang butter natin medyo gumalaw na, nakailang galaw na ang butter. Threat ito sa presyo ng ating produkto, lalo na yung mga ensaymada, yung mga cheese roll, na ginagamitan natin ng butter, yung ating mga cakes. The moment that there is an increase in the price of raw materials, particularly sugar, butter, eggs, LPG, siyempre, tataas ang tumataas naman palagi ang rental cost, ang buwis, nakakapekto yan sa presyohan ng ating tinapay na dapat sana unawain tayo ng mamamayang Pilipino, ng ating consumer at ng pamahalaan. Ito yung apektado sa presyo ng aming pinagbibiling produkto. Opo, pero sa mga panadero po, hanggang kailan nyo po kayang mag-compromise o mag-adjust para po sa publiko kung meron na po tayo nakikitang pagtaas ng presyo ng mga ingredients, pero syempre, yung publiko umaasa na isa ito sa mga pinakamurang pwede nilang kainin eh. At masarap. Pero paano naman po natin babalansin sa pagninegosyo na kumbaga baka naman malugi din tayo kung hindi natin kailangang magtaas ng presyo dahil mahal na nga po yung mga sangkap. Tama ka siguro ngayong Nobyembre, bantayan natin, tingnan natin kung anong magaganap sa presyo ng ating produkto na raw materials at doon magbabase po tayo kung ano ang mangyayari naman sa presyo ng ating tinapay sa merkado. Oo, tsaka maganda yung nabanggit ni Sir Chito, partner, na yung consumption, no, yung pagkonsumo ng mga kababayan natin pagdating sa tinapay, lalo pang tumataas kasi nga naman mas nagiging healthy, may marunggay bread ka na, at kung ano-ano pa, na talagang maganda, mura na, pasok sa budget, tapos healthy mo pang kakainin. Hindi nawawala, laging part ng option na kainin ng tinapay. Correct. Pero ang tanong, Sir Chito, hindi naman ba kung hindi nagkaroon ng pagbabago dun sa presyo, baka naman sabihin ng mga kababayan, parang tumabang, parang lumiit yung tinapay, hindi naman ganito dati. Nako, standard po tayo, lalo-lalo na po ang loaf bread. Ayan. Hindi po natin ito pwedeng bawasan ng timpla o ng ating ng ingredient dahil standard po. Alam nyo ang kabutihan sa pagkakaroon po ng isang Philippine Society of Baking, nagtuturo kung paano gumawa ng tama at wastong tinapay, ay yung standardization ng ating formula upang nang sa ganon ay hindi maapektuhan ang lasa, ang kalidad at nang sa ganon ay mapangalagaan po natin ang ating mga consumer na hindi magkakaroon ng complaint. Nung pong una marahil, nung panahon ng 1960s, 1970s, sa kakulangan po ng kaalaman sa teknolohiya ng ilang maliliit na bakery, maaari pong nagkakaganon. Pero itong panahon pong ito, kahit po maliit na bakery, sa community bakery, marunong na po ng standardization dahil sila po ay unti-unting nabubukas at nag-aaral. Ayun. Sir Chito, maraming salamat po habang ini-enjoy namin ang aming mga tinapay dito sa studio. Happy World Bread Day po at sana marami pang tinapay yung ma-produce nila at masasarap. Sir Chito, salamat po. Salamat po.